Diploma o diskarte? Ano kaya ang mas magpapaunlad sa buhay ng isang estudyante? Kung gusto niyo malaman, you got to watch this video. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang world coach. Nako, bago tayo mag-umpisa, napaka-controversial ng topic na ito. Since controversial po siya, I would like to offer a disclaimer. Okay, sabihin ko po sa inyo, bago kayo mag-comment, pakinggan muna natin ang buuran ng video na ito. Kung ayaw nyo tapusin tong video na ito, I discourage you from really watching this. Baka, again, you will put this out of context. Okay? So, marami pong taong nagtatanong, ano ba, magpapatuloy pa ba ako ng pag-aaral? O magtatrabaho na ako? Diba? Yan naman ang layunin po ng K-12. By the way, K-12 ang nag-ano ito, hindi ako puntahan nyo na ng DepEd. Na ang layunin, pag-graduate lang daw ng K-12, ay pwede na sila magtrabaho. Pero may mga iba nagsabi, diploma, importante na tapusin mo. Sige, ano ba ang tama at mali? Let's talk about objectivity. Ngayon, ipapresent ko muna sa inyo ang pros and cons ng bawat isa. At mag-agree kayo o disagree sa comment section. Let's talk about pag-aaral. At syempre, tapusin natin para tayo makakuha ang diploma. Definitely, may certification, di ba? At syempre naman, legit ka, legit. At the same time, mas mataas ang trabaho mo. At saka yung tingin sa'yo ng tao. Di ba? Ay, nakapag-post yan. May diploma yan. Di ba? May pinag-aralan yan. Oo. So in other words, mas maraming opportunities talaga pag may diploma ka. Pero ano naman yung cons? Ang cons naman nito, syempre, mas mahaba ang oras. Di ba? Hindi lang oras, pera ang pinag-uusapan po natin. And FYI, pag pinag-uusapan natin sa edukasyon kasi parang tingin na, Magkano tuition fee? yan ba ang tuition fee? Hindi lang tuition pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin yung daily COLA, yung cost of living allowance ng isang estudyante. Kung pumapalo ng 250 a day yan, which is really, pagkain at saka pamasahe, 250, times mo ng 5 days, that's 1,250 a week, times 4 weeks, that's around 5,000 pesos per month, times 10 months, that's 50,000 pesos per year. At 250 yan per day. May kakilala pa ako, ang mga allowance, 500, 1,000 lalo na syempre, yung mga may kaya sa buhay. At syempre naman, ito pa ang isang negative na nangyayari, lalo na sa mga taong nakapagtapos. Minsan, may tinatawag daw na mismatch. Yung pinagtapos at yung pag-a-applyan ay hindi siya tugma. Yun din po. So, in other words, nasayang lang po yung oras. Now, since napag-usapan na po natin ang diploma po, ngayon naman po ay pag-usapan naman po natin ang tinatawag natin yung mga diskarte po. Diskarte. Pag diskarte ka, siyempre ang benefit, number 1, kikita ka na agad. Di ba? Magkakaroon ka ng karanasan. At syempre naman, mas maaga, malamang, ika nga, makakamit mo kung anong pangarap mo kumpara sa mga taong nag-aaral. Hi! Pero, ang asawa ni pera. Syempre, may hadlang din yan, may negative din yan. Number 1, pagpipiliin ng HR ang isang taong hindi nakapagtapos at nakapagtapos, syempre, yung may katapusan. At syempre, lalo na kung hindi ka nakapagtapos, tingin sa'yo ng tao, perception, at syempre, mas konti ang kaalaman mo kumpara sa mga taong nakapagtapos. Pero ito yung tanong, ano ba talagang mas babagay po sa tao? Pero bago natin sagutin yan, batiin muna natin si Ana Jean Lebio, si Michael Flores, at si Brian Mac. Oo. Pero bago natin pag-usapan ang babagayan, so ano naman ang chances ng isang tao na magiging successful, no, sa isang taong ika nga hindi nakapagtapos? Ang question na lang siguro kailangan sagutin natin, kailangan ba talaga ng diploma? Ako para sa akin, kailangan po. Kailangan specifically kung ikaw ay mag-aabogado, magna-nurse, magdodoktor, di ba? Or if not naman yung talagang profession na kailangan talaga that you need to finish a degree, I do believe that you need it. Oo, kasi kung wala kang mga degree, ay pasensya na, hindi ka pwede maging doktor kahit kung undergrad ka. Di, walang magpapakonsulta po sa inyo. Okay, kailangan ba ng diploma talaga para maging matagumpay ang isang tao? The answer is, it depends on the profession that you want to pursue. Like for example, kung ang passion mo talaga ay, like for example, wood carving. Wood carving. Hindi mo kailangan magtapos ng abogasya para matuto ka ng wood carving.
di ba? Skill yan eh, skill-based yan eh. Kung ang calling mo talaga is really based on skill-based, carpentry, di ba? May mga ibang mason. Di ba? May kakilala pa nga ako eh, napakakilalang artist ha. Artist, hindi nakapagtapos ng college, pero talagang magaling magpinta. Pero ang kita rin po niya ay napakalaki, di ba? So, titingnan natin kung anong babagayan na propesyon, di ba? Katulad din po, pagbabantay po. Pagbabantay po ng tindahan, or if not naman po, like for example, maglilinis po ng mga kapaligiran, I don't think you need a college degree para matutunan yan. The question is, pwede rin bang maging matagumpay ang isang tao na hindi nakapagtapos ng pag-aaral? The answer is definitely yes. Yes, in the sense, dahil marami na po ako nakikilalang mga tao na talagang hindi nakapagtapos na kanilang formal degree dahil sa kakapusan ng pera or if not naman because of other priorities, hindi sila nakapagtapos. And allow me to tell you my own personal story. And this is an exception to the rule. Yours truly also, number 1, never finished a formal degree. Hanggang first year college lang po ako. And then number 2, as you all know, I also flunked grade 6 multiple times. So in other words, I don't think that I'm made for school talaga. Kasi yung parang sa akin talaga, natuto talaga ako na magbenta at a very young age. Selling talaga is a skill that I've learned from age 12 up to the present. Kaya in my own little way, I do believe na naging successful ako. Buti na lang sa larangan po na sa pagbebenta, hindi po kailangan ng diploma, hindi po kailangan ng mataas pong pinag-aralan. Pero kung kailangan ko maging doktor, abogado, at yung mga talagang tinatawag na career and profession, I need to finish my formal schooling. Conclusion, ano ba talaga? Diploma ba o diskarte? Depende yan sa iyong pagkatao, depende yan sa iyong pangangailangan, depende yan sa iyong sitwasyon, depende rin yan kung anong tatahakin mo. Kaya nga, kung ikaw ang nakikinig at nanonood ngayon, ikaw, para sa iyo, anong mas pabor sa iyo? Diba? Diploma o diskarte? My conclusion is this, para sa akin mas maganda na may diploma ka na, may diskarte ka pa. Sana naman nakatulong tong video na ito. Kung nakatulong tong video na ito, please do me one favor. Mag-comment kayo sa comment section. I-cut-paste nyo tong link na ito at i-share nyo sa inyong mga friends. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi po sa pagyaman.